is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Alas 12:08. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang o yan headlines kan mga bareta. Ngunyan na aldaw na Lunes sa Lado Nasyonal, cargo ship na lunad ang mga tripulanting Pinoy naglubog sa kadagatan kan China. Kapwa akusado ni Attorney Roque Asin Cassandra Ong na arestar sa Pampanga sabikan CIDG. Presidente Ferdinand Marcos Jr. naglaag nin tulong caretaker mantang mayo siya digdi sa nasyon. Universal Senior Pension Bill ipinapahabol duman sa Senado. Sa iba pang pamayukan mga bareta, DILG tinawan doon na dahil pwedeng unwork from Hague ni Presidente o dating Presidente Duterte. Sa kamuktakan kan panahon, Pag-asa nagpahayag na 44 degrees Celsius na heat index digdi sa Bicol nag-abot sa delikadong level. Sa lado o sa luwas ka nasyon, opisyal ka North Korea na inarestar matapos mapasala sa paglansar kan bago nindang warship. At yan ang detalyas. Ngunyan sa detalyas na kita kan mga bareta, inutunta sa Lado Nasyonal, nagburo-buro ang sarong Liberian flag cargo ship na igwang kargang mga peligrosong mga kemikal sa parte kan kadagatan kan Kerala, India. Sigon ini sa report kan Indian Navy kan Domingo. Lunad kan sinambit ng barko, nasa 24 na tripulante gikan sa malaylain na nasyon, kabali ang Georgia, Russia, Ukraine asin Pilipinas, nasalbado man na nasa pod kan mga otoridad. Napag-araman ang sinambit ng cargo ship na may 184 metro ang laba, uyaon nini sa nagbabiyahe pasiring sa Kochi kan ini magpadaranin distress signal kan Sabado. Nanuparan ang barko gamit ang mga aeroplano kang Indian Navy sa 38 nautical miles southwest kan Kochi na nakauna nagpapataw-pataw subot sa sarong delikadong posisyon. Sa sarong pahayag, sinabi kan Indian Ministry of Defense na nasa 640 containers ang lunad kan barko, kabali digdi ang 13 hazardous containers asin iba pang 12 na may laugman nin calcium carbide sa running chemical na pigagamit sa pag-ibo nin abono asin man batbat. Kargaman ka naglubog na barko nasa 370 toneladang crudo asin man fuel alagad sigun sa Coast Guard. Mayo pa man na record na oil spill sa lugar. Mientras tanto, preparado na ang Indian Coast Guard para sa posibleng pollution response mantang sa humakan oil spill sa kadagatan o laban digdi sa kadagatan kan Kerala. Sa iba pang mga barata, ilabyog niya to sa lado lokal, dentistang daiman lisensyado, dakop kan mga otoridad sa Banwaan in Bonbon. Detalyas kan bareta, Boyet Paderes. Dakop kan mga miyembros kan Bonbon MPS ang sarong dahil lisensyadong dentista silang bitang Banwaan kasudma. Sigon sa report, alas 2:30 ng pagkapon, pagkatapos na makari sa bining sunod-sunod na reklamo gikan sa mga naging pasyente kaini. Kung kaya tulos na nagsagibo ng entrapment operation ng mga pulis, tulos na nadakop ang suspect na pinagngaranang sa ng tsa, may agum na taga-barangay Mabuloy di Sanaga. Duma na diskubre na mayong naipahiling na dokumento na siya lisensyadong dentista. Sigon sa man nagreklamo, ang mga postisong pigigibo sa inda dakulan bagang kaya dahil sinda husto sa indang urapak asin kon minagabot ng ngipon pigtitipid ang anesthesia taklaon pa ang mga gamit kung kaya garo na magkadirismayo ang mga pasyente
Huli ka ini kinasuhan ng violation of RA 9484 asin ang suspect sa ngunyan nasa kustodiya na Bumbon MPS para sa magkakanigong disposisyon. Para sa BBS News, Boyet Padero. BBS, Basta Bareta, sigurado. Bultantan mga barata sa lado nasyonal, naarestar kan Criminal Investigation and Detection Group ang saro sa mga kasabwat o kasapakat ni na dating presidential spokesperson Harry Roque asin Cassandra Ong sa kasong qualified trafficking in persons sa sarong operasyon duman sa Mabalacat City, Pampanga. Ang pahayag kan na CIDG, pigmidbid ang suspect bilang si Marion na nadakop sa sarong entrapment operation sa Barangay Tabon kan Mayo 22. Si Marlon ini an operations officer kan security agency na aktibong nag-ooperate kan nangyayari ang trafficking sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated sa ining pogo duman sa Porac. Apara sa bagong pagkakaaristar, may naguturog man ng warrant of arrest si Marlon para sa 10 kaso ni qualified trafficking in persons poon sa Ogican sa Regional Trial Court Branch 118 duman sa syudad kan Angeles. Mayo manapig rekomendar na piyansa para sa sinambit ng kaso. Sigon ki CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III, patunay ini kan mayong hutahot nindang paghinguwa na hasugon asin ipakulong ang mga wanted na embelto sa mga malala ng krimen para sa hustisya kan mga biktima. Pingin kami narman kan opisyal ang natatadang 50 pa na mga co-accused na mag-surrender na kung sa indagos-dagos masubot ang paghasog kan sa indang tracker teams. Si Roque asin iba pa, ini man igwanin nagtuturog man na warrant of arrest katakod kan mga illegal na aktibidad sa laog kan Lucky South 99 Pogo Hub. Pig-issue ang mga warrant na parehas na korte duman sa syudad kan Angeles. Alagad, kiriil na pigapahimutikan ni Roque ang akusasyon asin pigsabi na dai siya naging legal counsel kan ano man na illegal na pogo kabali digdi ang Lucky South 99. Subuot pig-ibahan sa nanya si Ong sa sarong meeting ninulit piguhuna niyang biktima ini kan estafa. Sa presente, nagahagad si Roque nin asylum duman sa nasyon kan Netherlands. 16 minutos na makalis ang alas 12 minuto. Sa iba pang mga bareta sa lado lokal, 50 anyos na lalaki arestado sa Naga sa kasong estafa. Detalyas kan bareta, Boss Oka Esmenda. Dakop an sarong uwante digdi sa siyudad ni Naga alas 9:35 ni na pagkaaga kasugma sa Sunado sa Santa Cruz sa proper Barangay Santa Cruz Naga City. Ang suspect may alias na Jerry, 50 anyos, sarong caretaker, residente kan Santa Cruz sa proper Barangay Santa Cruz Naga City. Na konsay na nasabitan ng suspect at pinag-arestar kan mga autoridad base naman sa mandamiento de arresto na pinagpalwa sa sala ka ito ni Judge Alfredo Agawa, presiding judge kan RTC 5th Judicial Region, Branch 35 na nakabase sa siyudad kan Iriga. Agosto 28 pa, 2008 kan pinalwasan mandamiento de arresto na konsain qualified estafa. Ang pinagkatuban na kaso kanasambitan ng suspect na konsain kantidad 100,000 pesos. Ang rekomendadong piyansa para sa iyang temporaryong libertad ang nasambitan ng suspect. Yan ang inyang sa kustodiya kan substation number 1. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Dagos-dagos kita kan mga paghatod kan mga bareta sa lado nasyonal. Naglaag si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nintulong caretaker ka nasyon. Inimantang yaon siya duman sa Malaysia tangarig mag-atindir sa 2025 ASEAN Summit. Sigun ki Executive Secretary Lucas Bersamin, tulosindang ipiglaag bilang mga caretaker kung saan kabali man sinda Justice Secretary Boying Remulla asin Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Mabiyahe si Presidente Marcos asin ang sa iyang delegasyon pasiring duman sa Kuala Lumpur.
Dahil man naon ang bitan kan Malacanang kung anong oras ang hali kan presidente. Miras tanto dahil man pigsabi kung sa irisay ng mga opisyal ang mga kairibahan kan presidente o ni Presidente Marcos sa sinambit ng biyahe na yaon na ngani duman sa sinambit ng nasyon. Dagos-dagos ang preparasyon kan Senado para sa nakatalaan na impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Inihan kinumpirmar ni Senate spokesperson Arnel Banyas kung sain sa Hunyo 2 ang pagbasa kan articles of impeachment asin pagtungtong kan Hunyo 3 digdiman masumpa ang mga senador tangarig magpuon ang impeachment trial. Piglinaw ni Banyas na ang mga masumpa sana sa Hunyo 3 iyo ang mga senador hali sa 19th Congress. Ninulimanta nasa Senado na ang bola ka ini kung ano man subot ang rason para dahil ni Dagos ini desisyon na kan Kamara Alta kan Kongreso. Sa ngunyan subot mayo man na-receive si Banyas na instruction tangarig na dai idagos ang nakatalaan na pagdangog kontra kay Vice Presidente. Mientras tanto kinumpirmar man kan pagtaram kan Senado na mapasiring mismo sa Senado ang House Prosecution Panel para basahon ang articles of impeachment kontra kay Duterte. Dinagdag pa ni Banyas na man madidiskaril ang legislative duties kan mga senador ninulita aga nakatalaan na po na ng impeachment asin pagkahapon man ang sesyon kan duwang sanga kan Kongreso. 20 minutos na, makaliis na alas 12 minuto sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Nangapunan ang National Food Authority sa mga trader na dai na baraton ang mga parauma sa pagbakal nin paroy o kaya dai pa pigmulinong paroy. Sigon kay NFA Administrator Larry Lacson, igwang mga lugar na nagbabakal na subot nin paroy sa kantidad na 11.50 pesos hasta 15 pesos sanaan kada kilo. Igwaman na hababa kumpara sa kapital kan mga parauma na nag-aabot sa nada sa 12 pesos hasta 14 pesos ang kada kilo. Base sa nagtalikod na nakaagi na procurement kan NFA na pag-araman na nagbabakal ininin clean as in dry na paroy sa presyong 23 pesos hasta 30 pesos. Mantang ang fresh as in man itong bagong ani nasa 17 pesos hasta 23 pesos ang kada kilo. Paliwanag ni Lacson, ang rason kan pagbagsakan presyo ninuli sa buot sa pananakot na pigigibo ka nagkapirang mga trader ninuli sa pano na daa o nagkukuno-kuno na ang bodega ka na NFA. Dinagdag pa ka ini na ang pagbabakan presyo kan na bagas sa pang kinaba na merkado na pigsusundan man kan na mga local millers. Tangarig matabangan ang mga parauma nagtaon ng espasyo ng NFA sa mga bodega sa San Ildefonso, Bulacan asin ririkasan ang paglaag asin man pagpakarhay kana sa 134 pang bodega para maglangkaw ang kapasidad kan sarayan nin paroy. Nainot ka ini nagbakal naman ang NFA nin pahingurag na truck para direktang makabakal nin paroy sa mga lugar na babaan presyo asin plano pang magdagdag ni nasa 600 na gayo nin truck hasta da sa taon 2028. Sa ngunyan, nakabakal na ang NFA ni nasa 4.6 milyon sako nin bagas, mas halangkaw sa saindang target na 3.6 milyon. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, mapasiring si Vice President Sara Duterte sa Qatar asin man sa the Netherlands poon Mayo 26 o poon ngunya na aldaw asa sa Hunyo 4 sigon ini sa iyang opisina. Sigon sa pinaluwas na advisory kan Office of the Vice President, makikipag-meeting si Duterte sa Filipino community duman sa Doha sa aga. Matapos kay ni mabiyahe man siya sa the Netherlands. Digdi na niya bibisitahon ang sayang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte duman sa The Hague sa Mayo 30 asin sa o liwat pa sa Hunyo 2 asin man 3. Mantang ang Vice Presidente man nakatalaan magbalik sa nasyon sa maabot na Hunyo 4. Sa ibabang mga bareta, nag-apilar si Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordonez, si Senate President Cisi Escudero na ihabol sa plenaryo ang Universal Pension Bill tangarig na o habang may panahon pa daa antas magtapos ang 19th Congress. Sigan kay Ordonez, balik sesyon na ang Kongreso sa Hunyo 3 asin masinide adjournment
sa Hunyo 13. Mantang mabukas man ang 20th Congress matapos ang State of the Nation address ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa maabot na Hulyo. Mawot kan House Bill o ang House Bill 10423 na matawan ni Universal Social Pension ang mga senior citizens sa paagikan pag-amyandar sa Republic Act 7432 na inaprobaran kan Kamara kan Mayo 21 ngunya na taon o at asin pigpadara na ini sa Senado. Kinaagahan kung sain nagtuturog ini sa laog nin sarong taon. Sa iba pang mga bareta, horeng bareta na kita. O balita pa kita sa lado nasyonal, nagpatanid ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga PUV driver asin man operator na nagsisingil nin dobling plete sa mga pasaherong matataba o itong mga overweight. Ini matapos makaresibi ang ahensya ng mga reklamo na sobra-sobrang plete ang pigsisingil sa mga pasaherong matataba. Sigon kay LTFRB Chairperson Chofilo Guades, anuman da kadakula ang sarong tawo, dapat ang plete sa naan pigbabayaran kay ni usaro sa ng plete. Subot ang sobra-sobrang pagsingil, bako sa ng balgar sa ley, kundi malinaw na diskriminasyon. Tinawandoon kan LTFRB na dapat parantay sana, asin may respeto ang pampublikong transportasyon para sa gabos. Ang mga mabalgar pwede dang patawanin multa, suspensyon o dagos ng pagkansilar kan sa indang prangkesa. Piing kaminar kan LTFRB ang publiko na i-report ang anoman na insidente kan overcharging o diskriminasyon sa hotline 1342 o kaya sa social media pages kan ahensya o itong mga nagsisingil nin sobra sa mga matataba. Uring balita na kita yan sa lado nasyonal. Malabo o imposible sa buot na tugutan ang work from Hague para kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Ina ni pinahayag ni Interior Secretary John Vic Rimulya matapos ang pagkakapanggana kan dating Presidente sa pagiging mayor kaini duman sa Davao City. Sinabi ni Rimulya na ipapaaram niya sa International Criminal Court kung pwedeng ipadarakan Pilipinas ang sarong konsul tangarig na iyong magsumpa si dating Presidente Rodrigo Duterte bilang alkalde kan syudad kan Davao. Sa balyo kan sa iyang pagkakakulong sa ICC, ninuli sa mga aligasyon kan crime against humanity, si Duterte, opisyal na ipigdeklarang alkalde kan Davao City. Nanggana si Duterte na may sobra sa 662,000 na boto kontra sa iyang kalaban na si Carlo Nograles na nakakuasa na nin 80,000 na boto. Ninuli sa iyang pagkakakulong ang sa iyang aki na si Davao Vice Mayor Sebastian Duterte ang maserbing acting mayor sa panahon na mayo siya, sigun ini kay Rimulya. Bareta na kita sa lado lokal, formal ng binukasan ang 5-day disaster preparedness, search, rescue, and retrieval operation seminar para ngunya na taon kan Police Regional Office 5 na pigibo duman sa Campo Simeon General Ola. Poon ini ngunya na aldaw, pigbalihan ng aktibidad kana sa 50 police personnel gikan sa Malaylait na unit sa Rion. Mawot kan training na mas urog pang pakusugon ang preparasyon kan mga pulis sa pagsimbag sa mga kriminalidad asin man kalamidad gamit ang tamang kaaraman sa training asin sa search and rescue operations. Sigon kay Patrolman Gisrel Villafuerte, miyembro kan Emergency Response Team kan Regional Mobile Force Battalion 5, kabali sa mga didiskutiro na tema asin aktwal na pag-training iyo ang emergency medical action na pigtututukan ang pagsentro sa first aid, CPR asin trauma response sa panahon kan kalamidad. Basic fire techniques o ang paggamit kan fire extinguisher, fire hose asin fire ground rescue, siring man ang knot tying and high angle rescue. Kabali man digdi ang collapse structure search and rescue, asin man ang boat handling and life-saving techniques, orvan navigation, asin ang rescuer survival techniques. Dinagdag pa na didiskutiron man ang mga temang moral recovery program, gender and development, asin ang human rights ang arig masiguro na makatawo asin makahustisyang operasyon sa tahaw kan emergency situations.
Tiglalao man na makukumpleto ang mga partisipante o kan mga partisipante ang 40 oras na seminar. Masarado ini sa maabot na Mayo 30 na piglalao man na mataunin mas pusog na pundasyon sa mga maatindir para sa aktual na deployment sa panahon kan kalamidad. Bareta na kitangon yan sa kamugtakan kan sa tuyang panahon o sa heat index. Sigon ki Ariel Samudyo kan Pag-asa Southern Luzon, lauman ngunya na aldaw ang matinding ragit kan init nin panahon sa bilog na Bicol region kung saan pwedeng mag-abot sa extreme caution level and heat index. Sa pinakahuring report na i-record ang heat index na 44 degrees Celsius sa Masbate asin Pili, Camarines Sur, 41 degrees Celsius sa Legazpi City, asin man sa Dait, Camarines Norte, mantang 40 degrees Celsius sa Verac, 39 degrees Celsius man sa Ginubatan, Daraga, asin Hoban, Sorsogon. Pagirumdum kan Pag-asa, ang siring na init, peligroso asin pwedeng magresulta ng heat cramps o kaya heat stroke. Pigasabihan ng publiko na maglikay sa matinding o di magparabatad sa sirang kansaldang, mag-inom nin dakol na tubig, asin magsulot nin preskong bado, asin magbitbit nin pamandong. Balita na kitangon yan sa luwas kan sa tuyang nasyon. Inarestar ang tulong opisyal ka North Korea matapos na aksidenteng mapasala na mailansar ang pagkakarkulong nasa 5,000 na toneladang warship sa Chongjin kan Miyerkules, siguro ni sa report kan Korean Central News Agency. Inapod ni North Korean leader Kim Jong-un ang insidente bilang sarong criminal act dara kan matinding kapabayaan matapos marunot ang sarong parte kan irarom kan barko. Pigmidbid ang mga inarestar na bilang mga chief engineer kan shipyard, asin man pamayo da ini kan mga construction workshop, asin deputy manager kan administrative affairs. Ipig-report man na pinaapod ang shipyard manager na si Hong Kel-ho kan mga otoridad para sa investigasyon. Kinumpirmar man kan military kan South Korea asin US intelligence na dainagibo ang side launch attempt kan barko dahilan para ini magburo-buro sa sarong parte kan kadagatan. Sarong pang barata sa luwas ka nasyon, ipig surog o pigdipinsaran ni US President Donald Trump ang desisyon kan sa iyang administrasyon na bagaton o harangon ang mga foreign students sa Harvard University matapos na temporaryong suspinderon kan korte ang sinambitang aksyon. Sa iyang post sa Truth Social, pinahayag ni Trump na taano dai subuot pigsasabi kan Harvard na haros 31% kan sa inang mga estudyante anas mga dayuhan asin dai man nakakatabang sa nasyon. Dinagdag pa ni Trump na dapat sa nasubuot na maaraman kan sa iyang gobyerno kung sa irisay ang mga dayuhan na estudyanteng ini sa nasyon. Urog na ta bilyon dolyares ang tinatao subuot kan gobyerno sa Harvard. Magigirumduman na pigsuspindir ni Homeland Security Secretary Kristi Noem kan Webes ang diretso kan Harvard na magresibinin mga foreign students ninuli sa subuot da ipagtaon in datos dapit man sa visa holders na sabit subuot sa makanghirat na aktibidad. Alagad tulos man inimpig pinugulan kan korte matapos magsangat din kaso ang Harvard asin pigasabing balgar sa ley na bako daang o unconstitutional ang aksyon kan gobyerno. Mapag-arama na crackdown, parte sana kan mas mahewas na kampanya kan administrasyon ni Trump kontra sa mga universidad sa Amerika kabali ang pag-freeze sa nasa 2.2 bilyon dolyares na grant asin man 60 milyon dolyares na kontrata sa Harvard. Pigpapadeport sa mga dayuhan na estudyante na sabit sa pro-Gaza protest. Ninuli sa subuot pagsuporta sa grupong Hamas asin pagsyasat sa diversity programs na sigon sa gobyerno dapat daang balansihon. Yan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa pagpaabot ng bareta sa lado lokal. Boyet Paderes asin man si Oka Esmenda. Sa lado technical, Pastor Serge Marmol asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado.
Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Oras mga tugang, iguana po kitang 38 minutos. Makalis na po ang alas 12 minuto. Сегодня в нашем клубе будут танцы до утра. Сегодня все здесь будут, все придут сюда. Я накрасила ногти, подвела глаза. Я красива, как никогда. Я приду пораньше, стану в уголке. Загорятся лампочки на потолке. Bueno. Daw kita nin Lunes mga tugang. Nasa liwat po maulay-ulay pa kita sa launa. Hindi po sa programang Pairanhiran sana. Ini po ang sa inyong amigo sa radyo. Yet Bu, Buyet Paderes po. Welcome sa programang Pairanhiran. Siyempre, kay Bananta sa lalo technical si Pastor Serge Marmol at silman si Ayi Camarote. Antes kita magpuan partner ang sa tuyang Daily Bread. Ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Roma 1:3 hanggang 4. Salamat Ma'am Sheila and Pastor Serge Marmol. Petsa 26 na kita kanyang partner kan bulan na Mayo. Pirang aldaw na sana, todas na naman ang Mayo. Yao na naman kita sa bulan ng Hunyo. Ireskwelahan, madali lang enrollment. Ito mga maturation sigurado may kukul ganing pa yun kung makuha may tuitionan pa. Makuha ng pangbayan sa eskwelahan. Ako kaya ito partner dahil mong problemaan sa kuya magurang sa pag-eskwela, sa pantuition scholar ako. Di ako pastor ako yan, mahala nga nita pagka-graduate kong high school, may utang pa kami. Kaya naman tinausa ko itong diploma. May utang ka pa ngayon, balikan mo lang, hindi pag-iwa ka ng pambayad. Di na nagpasirok sana ako ng diploma ka. Pero dapat dapat libre na ko ng pagklase, kaya ginibo ko partner, nagsubli ako ng diploma kan kaklase ko, pinapalang pinagibo ko naman sa Ricto. Kaya masakit ko yan, dapat libre na ang pagklase. Kundi digdi man sa mga libre ang pagklase, pirang estudyante sa naman ang kinukuha. Saka papayang gusto ang kaman dyan ng project. Saka pirang estudyante lang ang kinukuha. Kaya difícil para sa mga magurang. Kaya tama ang sabi ni Kuya, ni Kitots kita. Ay kung ito si Tots kita nga, dahil na kita Kuya, dahil na kita magkakaproblema sa pagpa-eskwela ta. Kung si Sayda itong mga patal-patal, ay ito da ang suportaran. Itong mga kuyan, ang iba da mayo man talagang patal kuyan, partner, itong mayo man. apod kayan, itong mga matitibay. Dapat bago ka maging scholar, dapat ang grades mo arong ka ni. Dapat para sa gabos ang edukasyon. Talagang desididong mag-eskwela. Para sa gabos, maluya ka patal o matali, dapat tanan-taning nga kuya. Tsansa na na makapag kada ako sa na partner, problemado makuapo na lang ani yan. Kuya. 2 taon na ang bayadan ko. Patulong taon na ngunyan. Pero kuya partner, may nakaabot sa kuya, may nag-text ko niyan.
Ano ang pangudtuhan ni Daryl? Mayo. Mayo pa. Ara mo kung si Say ang nag-text. Mm. Si Boss Blacky. Ay, wow. Garo. Hulog ka ng langit. Garo, Boss Blacky may papadara ka igdi sa muya. Kumbaga man, text ka na sana, magbugtak mo sa plastic o Tupperware. Susungkatong ko dyan, jajanan ko, tanganing makapangudto na kami. Maray na udto dyan sa Balatas kay Boss Danny. Disiputaryo. Saka kay Boss Epoy. Yan. Maray Ano, na udto di pa sa madam, pamilya ano, depositaryo. Itong mga, Iyo po, kuyan, ano? mga sawa na sa award na mga nagkakuroa. Oh, ang mga ang misis ni Boss Blacky, ang award kayan, paingurag. Oo, Ano, saka- itong aki, may award duman, itong Blacky, kuyan. Kasing dakula kan plywood. Ano, pinicturan ni kuya ni Boss Oka. Ano, kaya marinaod to, pamilya disputaryo diyan sa Balatas. Dahil pa man po, dahil mo pa man po pinapadara, Boss Danny, nagpapasalamat na ako. Harap ko may ipapadara ka. Salamat po. Taday kamatiks kaya kumayo. Ano? Salamat na thank you. Maria Boss Blacky. Mag-text ka sana kung anong dapat Kuyan pati, doon. kuyan pati kami ngunyan, medyo Tiriti ka po. mayo na lawag ang tapitax. Oh. Ay, shout out kita sa mga nag-aantabay sa to. Blando Padernal, amigo, malinaw to sa imo sa Kamaligan, Ruth Cledera, Ma'am Ruth. And si Mading Emma, Kongreso Sais, marinaod to sa imo Madiko, dyan sa Palasyo. And si Sir Eman Gonzales, marinaod to po. Digdi partner sa mga nagadalan, yaon na nahilig mo na dyan. Kaantabay sa to dyan si Amara, si Tugang ko. And si Sir Luis Sano si Junior, Sir Lauro San Jose, si Ging Banastaw, nakaantabay. Lauro Rivera San Jose, asin man si Jomar Ulaso. Ano? Anong sabi ni Jomar? Si Jomar, Maray na tanghali po, ma'am. Pa-shout out po ang Family Ulaso. Salamat po, ma'am, sa pagbasa. O, Pamilya Kumusta Ulaso. na lang kayo Ang dyan? origin kang Pamilya Ulaso, Iriga. Ano? Dyan sa may release, may istasyon ng train. Ngunyan nagtayo na sinda Timang Ano. Itong dipuntong Mang Ano, na Ulaso. Yan ang kuyan. Yan ang paborito ni Padiris kay itong paraluto, matindi ito, para buno ning uri, kung may okasyon sarong, ay si Mang Ano ang matirada kayan. Katabang lang niya si yan, itong mga alalay niya, si Mang Ano na Ulaso. Ang asawa niya si Aling Binying na pinaglaban ni Kawit ang ang pangaran na Birhinya. Si Kawit po, kuya niyan, amigo ko yan. Kuyan. Anong istorya sa dako paroon ng Birhinya? Kuya niyan, pighanap kan pulis na pigrapado itong makinista ng tren. Itong nagpapaandar kan tren. Ano man niya ako, Kawit Elmer, ang rason mo, bakit mo pinalo yung yung makinista ng train, yung driver ng train. Kawasa ngaya, yung bigas nga ni mama sinako, ikinarga sa train. Ano man niya ako bigas? Ang pangalan ba ako kay itong bagas, Birhinya, kay mama baga to. Susako. Isusako, may nakasurat na Birhinya rice. Kay mama baga nga ito. Ano Kaya man pinakol niya ngunyan. Pinakol niya itong kuya. Rinapado niya sa makinista. Retirable na mong pati Rockman. Ay, ayong pagbasol si Elmer. Ayong pagbasol. Pinakulong mga ni Dudoy. Kasi si Dudoy, itong matuan niyang tugang, Barangay Tanod, Chip, luman sa Barangay Mi, nakarug-arug kayo, nakatas-tas ang kamot ni Dudoy naman sa may pertahan, nakapamian. Banso ka ni Kawit naman sa likod. Binanso ka ni Elmer. Di kadit pang magalan si Dudoy. Ang nangyari, pinadara ni Dudoy sa mental, garo nga luko-luko ka na. Ay pagbisita ko dyan sa mental partner. Niya ako, sabi ko naman sa barda, niya ako hindi si Elmer Ulaso. Ayaw po dyan na Elmer! Ano kaya? Ilumuwas yan. Ay, itong mga ibang priso dyan partner sa mental. Pati hahagan din kung ano-ano. Pahagan din sigarilyo, pahagan din ang kwarta, pahagan. Ay, may kumurahaw duman sa likulang partner. Ay, gilid sa mga kuyan. Sa mga yarao naman. Yarao naman. So, may mga diferensya. Nakailing ko si Kawit.
padulok, inirespita po. Alpa pala siya naman, alpa. Siya ang pigagalang naman. Ay, dahil ngayon pag hagana yan, wag niyong hingyan yan. Kuya ko yan. Huwag niya ko kawit, anong barita. Wag mong bibigyan yan, Kuya Buhit. Ako na lang ang bigyan mo, mga loko-loko yan. Ito na mga nakakalawag naman sa mental, mga loko-loko. Tanong niya ako, kawit, ikaw? Ay, kaunti lang. Si Kawit, kuya, amigo ko to, palagot ko ito si Kawit. Siya, official na barber ko. Wow, barber. Sabi ka itong mga tao naman, ano na ngayon si Buyet ngayon? Kung sa'yo nga itong luko-luko, duman pa ngayon nagpapabulog. Dahil man, takong loko-loko ito, dahil ka mabubulugan. Di dapat sinaksakan na. Sinaksak na ako ka to. Ginilitang ka na kanlaba. Kaya, kuya, tultul niya ako ito. Kung tultul, dahil mo lang siya hayaan partner na mablangko, dapat nagpapabulog ako ito, ang ginigibo ko, istorya sa akong istorya, sigsa naman ang simbag dito, nalilibang siya. Dahil nag-a-atake sa iyang difference. Kaya, paborito ko itong parabulog ka matindi ito. Pati itong mga basnigan duman sa iya na daa. Maray na hapon ki Ma'am Ani Hapin. Maray na hapon sa imo and ki Mading Minchi Delfino. Maray na udutabi madiko and ki Pading Kulit, ki Nanay Gundi. Maray na hapon po. Ate Miles Beldad. Maray na udto sa indanduan ni Mami Dinsay. And Ate Miles, halat-halat lang. Sabi ni Jomar Olaso, nagwapo ako, sir. Anong gusto mo sabihin? Gwapong ka. Arin na ning Jomar na ni, tugang ka ni liit. Liit. Sinaliit na nood ng Kaugma Festival kagabi. Kahapon, nasa unahan sinda, partner. Ay, nasa inutan. Nasa unahan sa Barandilyan, no, sa may stage. Babaksoan na intiro ang mga nakasure. O itong mga kuya, itong mga nagtutong. Maliwanag ba yan? Unang sinda duman, nakatambay na. Nailot na sinda talagang matawohon yan sa Capitol Grounds. Mga tugang ha, para po sa Kaugma. So, duruman ka mo, ako yan, ngarig libang-libang. Ate Miles, nakadumang ka na sa Kaugma po. Baka mawaraan ka na naman cellphone diyan. Mahulog naman ang cellphone ni Mikay. Yan. Happy Fiesta sa aga, no? Sa aga Fiesta diyan sa Mabalod-balod sa Tigaon. Di duman kay Junior Rosco. Kay Junior Rosco. Si Junior Rosco pati nagkana na ng mga CCTV. Kaya lang mayo si ate, nasa Laguna si ate. Pwede sila magbuno, gaon sa nenda, tangaling ekonomiya sa kuyan, sa Ricardo. Ngunyan partner, hindi naman kita sa unbelievable truth. Ang duman ka itong inot pa pala na partner, 2,000 years ago, duman sa Greece, igawa ng mga sex worker. Itong kung sa kuya sa tuya ko niyan, itong mga hostess, sex workers. Madali partner para sa mga taguduman sa Greece na sinda mabisto na sex worker. Huli sa ang surusulot nila pastor na sapatos, na tandal, may nakabugtak na follow me. Follow me. Follow me. Pag may nahiling ka dyan, na inuman sa mga alpog, may dudulukon mga alpog, mababasa mo duman ang kasurat na follow me. Ay, madali na. Sinda, mga sex worker. Di, kung gusto mong magpalagatot, di, sundan mo sinda. Kaya, ko yan, istorya kan mga hostess, mga sex workers, uso na, 2,000 na taon ang nakakaagi. Malupit ka to, Ang yan daw sila surat-surat kayo dyan, mayon ang mga lang kaya problema kayo. Ngunyan, maski mayong alpog. Diyan kaya sa bako yan, dahil mo na dapat mayong alpatungtong ka. Kuya na lang ngunyan, mga sinyas. Hirilingan na lang dyan sa mata. Sinyas lang. Diyan, damag dyan ka sa plaza, tumabay na banggi. Sir, babae sir? Ay, nako ko din lokal mga kuya na yan. Magkakasala niya ako sa Panginoon. Saka, kuyan, bad niya ako diyan na malapaang sa kuyang pamato. Wow. Igual na lang po kitang 9 minutos. Antes po mag-alauna. Pero yaw na si Ate Riz.
Ano pasalubong ni Ate Riz? Di ko ara. Masa marinaod to po sa mga Palipot-lipot, tagpahingalo si para Ma'am Ray antabay sa mag-antabay sa mga Baguio. music. Baguio City. Sabi pati kan para antabay tani mi nga nadadaw ang music nga ni Ate Riz. Nadadaw nga music nga ni Pastor Serge. Ay, malupit ang mga music ni Pastor Serge. Itong garubaga puti ng buhok ang nintiro mga kasabay-sabay kayan. Grabe man eh. Naiiling yan buhok ni Pastor. Malupit yan. O kanakol partner kita kaya may ginigibutang santo ang mga apostolis kay ito ni Jesus. Ano? 12 apostolis yan partner. 12. Pero aram daw din kung ano ang mga ikinagadan kay ni. Ha? Ano? Ay kapastor, aram mo mga ikinagadan ka ni. Tay kabaga pulbus mga Holy Bible. Inuton ta si Matthew. Anong ikinagadan ni Matthew? Ni Mateo. Si Mateo, pastor, para sa kaaraman mo, nagadan duman sa Ethiopia. Siya pigparabansukan ning sword, espada. Kaya siya nagadan duman sa Ethiopia. Si Mark nagadan duman sa Alexandria, Egypt. Pagkatapos na siya, ipagudgud sa kabayo. Ginakudan karong kabot, tapos bitis, o bagaman bitis o bitis, pinagparapig para padalagan itong kabayo duman sa street kan Alexandria na pigdidadalan siya kan mga tao duman sa Egypt. Ay, malulupit ang mga kagadanan. Ikatulo, si Lucas. Si Lucas nagadan mantang siya nangangaral sa sarong o pinagngangaral niya an maray na barita. Pero dahil siya, pigbitay siya duman sa Greece. Pigbitay siya, dahil nga siya nasasaway, dahil ka nga nasasaway Lucas, ika nga bibitayon mina. Salak nga yung mga sa imong sasabi, igdi sa mga taga-Greece. Si John, ang pinakapalupit si John, partner, ang ikinagadan niya, inihulog siya duman sa sarong base na nagkakalakagang oil. Grabe, prinitos gano'n siya. Gano'n siya prinitos? Hindi nga na dyan, pastor, sa Biblia mo, dyan sa si Juan, kuyan siya, binuntog siya sa sarong, sa sarong kawa na may nakakalakagang mantika. Maringis, manamarayan. Mariringis ang mga tao kay ito, partner. Dahil ka nag-aaram, mas maringis mo yan. Ngunyan, ang pinakamaringis lang, tutulukan kaning poison. Yan ang bitay. Bagaman, ipapatukawong ka sa tukawan na may kuryente. Kuyan. Mantalang si Kuya partner, sa ang ikalimang disipulo, si Pedro, pakot siya, crucified siya, partner, upside down. Itong letter X, itong kahoy, letter X, dyan siya, pinako yan siya, pinako siya, na nakatiwarik. Ikaman do'y pako sa, kuyan, dyan sa letter X na, nakatiwarik. Siyempre, magagadang ka. Si James, leader of the church in Jerusalem, was thrown. Ibinatikal siya, partner, 100 feet down from the southeast pinnacle of the temple when he refused to deny his faith in Christ. Ika nga James, pinalayog pa lang siya. Kuyan ka. Tanggihan mo lang nga paimutikan mo lang nga nagtutubod nga kay Jesus, salbado ka. Ay tadaing nga pare. Ako nga grabe nga pagtubod ko. Grabe nga ako nga disipulo nga ni Jesus. Dahil na nga mababari ang sakuyang pagtubod kay Jesus. Bueno, mga kabig, pugulin na ngayon ita. Ibatikal ta na ngayon dyan sa bangin. Pero pala ibinala sa lagpitaw. Binatikal siya duman sa hararong mo na bangin, kaya nagadan
si James. So, ha? Ini man sarong James, son of Zebedee, isaro ining parasira na kuyan na nagsumpa kay Jesus para sa sarong habang buhay na ministry. Strong leader of the church, James was pinugutan siya sa Jerusalem. Ay, grabe ang mga karinisan na inaabot kan mga disipulo ni Jesus. Kaya mo yan, pastor ko yan. Magsabi ka, disipulo nga ako ni Jesus. Pero nga, pastor, tsap-tsapon mo pag dahil mo, pag sumpa mo lang si Jesus, kaya mo yan. Kaya mo yan. Dahil mo ni kaya, ang tibay kan loob kan mga tatap-tap mo ni ka, iinuto ni ka, hiwa-hiwaan mo ni ka. Kaya yan ang mga, sa ikawalo, dahil pag kita naabot ang oras, tayo sa agatan ng iba. Sa agatan ng iba, tamaluay-luay na kitang pa. Bueno, ikawalo na kita, kay Bartolomé. Si Bartolomé. Yaw na si Ate Riz, pastor. Mayo pa man. Siyempre, ngalo man ito, rugado. Duman sa bagyo. Sige na, ikawalo mo, sige na. Ikawalo, si Bartolomé, mas bistado siya sa pangalan na Nathaniel, was a missionary to Asia. He witnessed for our Lord in present day sa Turkey. Siya partner, nagadan sa paagi ng latigo. Pig para latigo siya. Pero dahil sinda naghahagad ning tawad ning uni pag susumamo na punduan na ngayon ko rin do. Talilingawan ko na si Iso Kristo. Haplit kang inatakan sigid kang panahon, pastor. Gihoy, kulog. Ini itong ginagamit na pag-haplit ka ito. Itong buntot kan pagi. Kaya nagadan siya sa lapnit kan buntot pagi. Pero yan 12? 12 ni. Maparam na kita sa aga na. Sa aga pizza. Sa aga, number 9 naman kita. May apat pang tada. Apat pang tala sa aga na ni. Kung paano po nagkagaradal ang mga disipulos ni Jesus kan panahon ninda. Bueno mga tugang, salamat sa idong pag-antabay. Marina Udto, Kibus Blackie, kan Balatas. Ini pong sa idong amigo, Yetbo, Buhit, padere salamat. Siyempre kay Boss Epoy and sa pamilya Depositario. Sa lado technical, Pastor Serge Marmol. Asin si Ariel Camarote, ako si Daryl Banya. Salamat po kan sa inyo pa antabay. Sani mga siki, labyo ka ni mga kamu, labi na kung tsa at tukar, di timing kagat, kaupay mo sumayaw, kayo ba'y sanin lawas, labi ko na talibong, may pakidu-kidu kapagan, pitik sa ni mga siki, labyog sa ni mga kamu, labi na kung tsa at tukar, di timing kagat, kaya